They should be temperate in eating. Rich and luxurious food should find no place upon their tables. And when the brain is constantly taxed and there is a lack of physical exercise, they should eat sparingly, even of the plain food. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa inyo pong lahat. Maayong hapon sa inyong tanan diha sa Kabisayaan. Kumusta kamo diha karon? Kumusta kamo sa pagtanaw sa among programa sa Kaalamang Pangkalusugan? Alam niyo po, kinakabahan po ako talaga kasi meron tayong mga kaibigan, mga kapatid na nanonood po dyan sa Kabisayaan, sa Mindanao. Maraming salamat po. Salamat kaayo sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At ngayon, alam mo, Dok, ang sarap bumati, ang sarap sabihin na malusog tayong dalawa. Amen. We praise God, Doc, kasi sa atin pong mga manonood na marami pong nag-send ng kanila pong mga prayer requests, mga suggested topics, and also mga comments, bibigyan po natin ng pansin yan ngayong araw pong ito. Kaya sa atin pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, ang aming pong papuri sa inyo pong kadakilaan. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagyakap niyo po sa amin at sa pagbibigay niyo po sa amin, Ama, ng mga reminders upang kami, Panginoon, ay mag-ingat sa amin pong kalusugan. Dalangin po namin, Ama, sa hapon pong ito na kami po'y gabayan nyo, especially ang mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan. And we pray, Father, for knowledge and wisdom from above upang ang lahat po ng amin pong mga sasabihin, ang lahat po ng amin pong mga isi-share sa program na ito, Panginoon, ay naaayon po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng hapon pong ito sa bawat isa po sa atin dahil bibigyan po natin ng panahon ang ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga comments, ng kanila pong mga prayer requests at ng kanila pong mga suggestion. Ngunit bago dyan, ay atin muna pong batiin ang ating pong mga kaibigan na nanonood at nakikinig sa 89.1 FM. Magandang araw po sa inyo. Gayon din po sa Adventist World Radio 360 sa buong Kapuluan and also sa ating pong mga kaibigan na nanonood sa kanila pong mga telebisyon sa GSA Channel 37 at sa atin pong Channel 45 sa atin pong local channel. At gayon din po, lubos po ang aming pasasalamat sa mga nag-subscribe at kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa Hope Channel North Philippines ay kayo po ay i-click nyo na po yung button na yan sa Facebook, sa YouTube channel para kayo po ay makareceive ng ating pong mga updated na mga episodes dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Doc, ang dami nating mga kaibigan na nanonood all the way from Mindanao, from Mindoro, from Palawan, from Bicol region, and I would like to say hello kay Tita Nems Bonggaling kasama si JN, si Aya, si Charles Perolino at si Helvin Ermac ng Mindanao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Gayon din po si Christian Sandiki ng New Zealand. Kasama na rin dyan ang Rivera family ng Auckland, New Zealand. Kasama sila Tito Dave, si Tita Elma, si Ate Maika, si Eunice at Eldon, si Mariel and Ezra at gayon din kay Joy and Kai. At gayon din po sa ating pong mga kaibigan na nanonood sa McAllen, Texas katulad ni Lilia Colacion. Maraming salamat din po. At gayon din, ito pa, si Mern Kalingasan watching from Bailen, Cavite. Maraming salamat din po sa inyo pong pagsubaybay. Doc, mayroon ka bang nais batiin sa ating pong mga kaibigan? Yeah, lahat ng mga viewers natin all over the country. Ayun. Siyempre, hindi ko naman masasabi lahat yung pangalan nila. But anyway, isang napakalaki pong mitiin at dalangin na maparami natin ang mga kababayan natin na magising na talagang ang mundo natin ay punong-puno ng kabagabagan, punong-puno ng karamdaman na talagang kailangan natin ng bahagi ng pangkalusugan. And in that way, we are able to reach more people, especially in the area of healthful living. Amen. Thank you so much, Doc. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, kasi na-miss ko talaga si Doc, alam nyo kung bakit. Kasi mga kaibigan, ang daming mga kaganapan, mga activities sa buong World Church na atin pong mga sinamahan. And we pray na sa atin pong lahat ng mga manonood ngayon sa Kaalamang Pangkalusugan ay magsama-sama po tayong magdalanginan. Let's pray for one another because we need good health in order for us to continue the ministries that God has given to us. At katulad doon, isa sa ministry namin ni Doc, hindi lang itong Sabbath School, kundi ang atin pong
health reformation, di ba, Doc? Actually, ito yung kaakibat ng loud cry, yung ikatlong pabilitang anghel. Kaya nga sa unang pabilitang anghel, yung fear God and give glory to Him. Kitang-kita natin na talagang magkatulong itong dalawang to. Na pagka hindi natin nabigyan ng daan, yung bahagi ng pangkalusugan, doon naman tayo atakehin ng kaaway na masira yung ating tinatawag na sentro ng isip ng tao na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kabagalan doon sa pagbubuo na kung tawagin natin ay pagpapakabanal. Totoo yan, Doc, no? And saying that, Doc, no, sa atin pong mga manonood, meron tayong kaibigan na nag-comment at ang sabi niya from Maribel, sir, na sabi niya, a healthy mind start with a healthy diet. Nako, according to Councils on Diet and Food, di ba nakalagay doon na hindi dapat mag-i-start sa physical health, sa emotional or mental health, hindi doon Mag-i-start ang healthy or yung holistic being natin, mag-i-start siya sa spirituality. Yeah. So with that, a healthy mind starts with a healthy diet. Maraming salamat po sa inyo pong pag-share. Ito naman, Doc, sabi naman ni Ivy Asis, salamat sa buhay niyo, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless you and the ministry. God bless you too, Ma'am Ivy. And we pray din na sana magtuloy-tuloy ang bawat isa sa atin na magdalanginan regarding this ministry because sabi nga lagi ni Doc, di ba, kapag narinig nyo na kung ano yung appeal namin dito sa Kaalamang Pangkalusugan, we are prayerfully and we are hoping na kayo po ay maging kaakibat po namin, makasama po namin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan na mag-share din ng gospel regarding po dito po sa Health Reformation. Ito naman, sabi naman ni Gaan Dopan Jr., sabi niya, Happy Sabbath and God bless us all watching from Tagkawayan. Ayan, Tagkawayan, Quezon. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. Sabi naman ni Linda Bana, praise God, you both look very healthy and young, Doc Tam and Ma'am Gladens. Maraming salamat po. Utang po namin yan saan? Sa simple diet. Di ba, Doc? Utang natin yan sa green leafy vegetables at yung ating mga fruits, di ba? Utang natin yan sa natural at pure calamansi. Kaya kayo po mga kaibigan ay sumubaybay na po kayo. Tawagin nyo na po ang inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, even outside of the Philippines na manood po, sumubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo na magkaroon ng healthy lifestyle. Sabi nga sa Adventist 2:52, our diet has something to do with our mind and in our disposition. Kaya pagka tama yung pagkain mo, tama yung disposition mo. Dito nakataya yung tinatawag na future ng tao. Kaya kitang-kita natin sa karanasan ni Daniel, doon sa tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Physically, talaga sila, prepared for that kind of trying hour. And we believe that before the Sunday law, God's people must be educated enough in that particular subject. Kaya sabi sa page 18 ng Healthful Living, health, strength, and happiness depend upon immutable laws. But these laws cannot be obeyed where there is no anxiety to become acquainted with them. So yung kalusugan at ang lakas at ang kaligayahan, talagang hindi po pwedeng walang tinatawag na rules o yung tinatawag na dapat nating lagi nang sinusundan nang mag-guide sa atin para makasiguro tayo na maabot natin yung tinatawag na tunay na kaligayahan at kapayapaan. And that's what what you call it, rules all about, that we, God's people, must understand that in order for all of us to go out there and tell them the good news about the blessings of becoming more healthy, mainly because we have a guidelines. We have the rules given from God. And we have no right to go on your own and to go on my own. We have to see to it that we'll be willing enough to cooperate and follow with the rules of God so that people could live a life without having any kind of health trouble. Amen. Alam mo, Doc, saying that, no, yung without any healthful trouble sa atin pong mga manonood, nais ko din po na ibahagi po sa inyo yung nakalagay sa atin pong testimonies for the church.
If ever there was a time when the diet should be of the most simple kind, it is now. Hindi po kahapon, hindi po bukas, kundi ngayon, di ba, Dok? Yeah. Ibig sabihin, pagpipili daw tayo ng ating kakainin, kailangan every day, every time, iisipin natin kung ano ba yung tamang kainin, kung ano ba yung tamang inumin. Dahil yun yung magpapasigla at yun yung magpapagaan ng buhay natin na wala tayong karamdaman. So now, ito Dok, alam mo, gusto ko din i-share itong isang komento at isang experience ng isa nating viewer from Clarizel Quezon. Sabi niya, magandang araw po, Doc Tam. 3 years na po akong regular viewer nyo, praise God. At almost 3 years na din po akong fully vegetarian. Salamat po sa inyo at ni Sister Gladens. Kami po dito sa Magallanes, Cavite ay magpapatayo ng Adventist Academy at meron na po kaming elementary school. Kung inyo pong mamarapatin, ay nais po naming humingi ng kaunting tulong sa inyo o bilang isa sa mag-i-sponsor. Ang school po ay isa sa tool upang makahikayat ng mga kaluluwa, paghubog sa mga bata sa pagiging isang tunay na Kristiyano. At iniimbitahan po namin kayo na pumasyal dito upang makita nyo ang building. Thank you po at may God bless you more. Ayan. Maraming salamat, Sister Clarizel Quezon. Alam niyo po, no, sa ating pong mga manonood, before, meron tayo, Doc, na yung nag 10 days challenge tayo, tapos may 1 month challenge tayo na mga vegetarian na talagang fully, yung iba nga vegan, sa totoo lang, Doc, katulad nila Kuya Brian Ramos, nila Ate Shelly na nasa Spain na ngayon. We really praise God for their lives. Kasi even yung dalawa nilang anak, Doc, ay talagang vegan. At sabi nila, alam mo, Sister Gladens, nung sinabi namin sa'yo na vegetarian na kami, na vegan na kami, hindi namin yung binitawan kahit na umalis na kami ng Pilipinas, kahit na nag-migrate na sila. Yeah. At yun yung nakakataba ng puso. Katulad ni Sister Clarizel na 3 years. Magti 3 years na siyang vegetarian. Amen. But anyway, kaya naman tuloy-tuloy itong ating promotion ito. Ang isang bahagi kasi na nakita ko na napakarami mga tao na nawiwi nila yung maintenance nila sa pagbabago lang ng kanilang lifestyle. Amen. At isang napakagandang quotations ni Miss White na hindi ko ito madilimutan. Nang sabi rito sa page 90 ng Helpful Living, to make plain natural law and urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel message to prepare people for the coming of the Lord. So it means, lahat naman tayo naniniwala na naging bukang bibig na ng tao yung Jesus is coming very soon, which is really true. Yung time natin ngayon, talagang nakikita ko na yung mediations ng ating Panginoon doon sa Heaven Sanctuary, it's about to close. And we Seventh-day Adventists sa 4:17, kung di ako nagkakamali ng 1 Peter, ang judgment ay magsisimula sa bayan ng Diyos. Kaya yung bahagi ng paghahanda tungkol dito sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang sabi rito ay to make plain natural law and urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel message to prepare a people for the coming of the Lord. Ano yung isa sa maghahanda sa mga tao sa ikalawang pagparito ng Panginoon? Ay ano nga yung sa Tagalog urge? Kailangan Masidhi. Yes, may porsigido ka. Porsigido ka na maituro mo yung pagsunod tungkol dito dahil ituro yung isang bahagi kung paano ihanda ang mga tao at ang anak ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya ganun yung aking tinatawag na energy o yung tinatawag na sabi ko nga sarili ko, ito yung kulang na kailangan maintindihan natin. Ang 8 laws of health, sa unang utos pa lang, pag-uusapan na dyan yung nutrition. Kaya sabi ko nga sarili ko, it is really a blessing. Kasi pag iniisa-isa ko yung 8 laws of health, sinisiguro ko sa buong maghapon, alam ko kung ano yung kinain ko. Kung may value. At sisiguraduhin ko na may exercise ako. Kaya ang ginawa ko, Gladens, para ma-develop yung habit ko, kasi 61 days yan bago maging lifestyle mo eh. Kumuha ako ng trainer. Alam mo, 2 buwan lang ako nag-gym. Nag-gym naman ako. Kaya lang hindi ganun ka-rigid. Aba, kung titignan mo katawan ko ngayon eh, sabi nga nila, ibang-iba eh. Firm na firm, Doc. Yung pala naman, kahit edad na 70 ka or whatsoever, kung ano man ang edad mo, talagang tutubuhan ka ng muscle eh. Kayang-kaya. Yung muscle fiber na yun eh. Kaya sabi ko nga, tama talaga ang isang sikreto ng tinatawag na pampalakas ng katawan ay yung 8 laws of health. Amen. Pwede ba naman lumakas ang katawan mo kung wala kang nutrition? Pwede ba naman ma-absorb yung nutrition mo kung wala kang exercise? Hindi, Doc.
Kaya may recommend ko sa mga kaedad ko, don't give up. Wala sa edad yan. Amen. Kung pwede nga lang ipakita Pero siguro, halata naman, di ba? Hindi para itayo yung sarili ko o magmayabang. Kundi isang good news na kahit may edad ka na, huwag kang bibigay. Do your part. Yes. And the Lord will bless you. Amen. Yung binibigay sa atin pong mga manonood, no? Yung binibigay na diet sa atin ng Panginoon, alam niya kung ano yung magiging resulta. At yun yung sinishare ni Doc na yung result sa kanya ng healthy lifestyle, yung pagkain niya ng tama, with good exercise, talagang kailangan enough yung exercise natin. Kasi pag minsan sinasabi lang natin, ay nag-gym ako, ay nag-exercise ako. Pero kapag tinignan naman talaga natin sa katawan niya, even sa aura niya, talagang hindi naman pala talaga ganun ang ginagawa, di ba, Dok? Mahirap magturo pag hindi nakikita Totoo, Dok. Ang hirap nun Yun, Dok, yung babalikan ko naman. Tuturuan kita mag-vegetarian, tapos ako hindi vegetarian. Totoo, Dok. Titiklop ko na lang yung bibig ko. Yes, oo, Dok. Kasi ito ngayon lagi kong sinasabi sa atin pong mga manonood, we need to walk the talk. Kailangan nilalakad natin, ginagawa natin kung ano yung sinasabi natin. Kasi kung hindi, tayo po ang magiging, tayo po ay mananagot sa atin pong Panginoon. Ito pa isa, karagdagan, sa page 23, the same book. He requires us to obey natural law to preserve physical health. Pag ba sinabing require, di ba requirements? Yes, kailangan sundin mo. Kanino binigay ito? Healthful living. Sa atin. Para i-hand sa iba, hindi para ikip ng Israel. Totoo yan. Kaya pag sinabing, He requires us to obey natural law to preserve physical health. Pero meron akong nakitang, kumbaga sa exam, ibinigay na lahat yung leakage. Uy. Siyempre, sino ba naman ang ayaw niyan? Oo nga. Siyempre, gusto ko rin pumasa, Dok. For example, kukuha ng board exam. Meron palang leakage yan. Oo. Kung ano yung lalabas. Sa tingin mo kaya, hindi blessing sa iyo yan para masiguro mo na may papasa mo. Ano ba may leakage tayo dito? Pero magandang leakage naman ito, Dok. Gusto mo basahin natin? Gusto ko yun. Hindi ba pinag-uusapan natin itong tinatawag na righteous by faith? Pinag-uusapan natin yung sanctification. At pinag-uusapan natin yung character formation. Kaya nga sa Christ Subject Lesson, binabanggit doon na when the character of Christ perfectly reproduced within His people, then He will come to claim them as His own. At binanggit din yan sa 154 ng Our Calling na ito yung katibayan na patutunayan ng Panginoon na bubuin niya yung produkto na makita bilang honor sa Kanya. Ito yung challenge ng tinatawag na gawain ng Panginoon sa the most holy place. Na before dumating si Kristo at bago magbigay ng final loud cry, yung magliliwanag, Revelation 18, ang pagkatao ng isang tao, ay makikita sa kanila ang tinatawag na kabuuan ng likas at ugali ng Panginoon sa Kristo. Na binanggit yan sa 348 ng Christ Object Lesson, na ito yung pinaka-powerful na panghikayat na yayanigin ng mundo pag nakita na yung tinatawag na halimbawa at pamumuhay ng tinatawag na batas ng Panginoon, na ibig ng Panginoon na masunod ng mga anak niya sa sanlibutan ito. Amen. Sa yun yung tinatawag na essence ng gospel sa page 31 ng Councils on Health. Ang sabi dito sa page 23, if man had obeyed the laws of Jehovah, which is the Ten Commandments, in his natural laws, the 8 laws of health, the image of God would have been rebuilt in him. Ibig So sabihin, kasama pala yung pagbubuo ng larawan ni Kristo doon sa tinatawag na palatuntunan ng batas ng moral at batas ng pangkalusugan. Totoo, Kaya Dok. give glory to Him. Yeah, amen. Bakit natin hindi ituturo ito? Malapit nang dumating ang Panginoon sa sanlibutan ito. Totoo, Dok. Kitang-kita na natin ang mga mabibilis na katuparan ng sanlibutan. At marami nagpapatotoo rito na talagang ang mundo na ito ay talagang hindi naman ito para i-save o isalba, kundi ang kukunin yung mga nakatira na naging mabait at nakita sa buhay nila yung larawan niya. Amen. Alam mo, Dok, yung binanggit mo, yung binasa mo no, sa atin pong mga manonood, ang sarap isipin na ang Panginoon kasi talagang gusto niyang sinabi, yung word na sinalba, yung word na salvation, sinave tayo ng Panginoon. It is one of those gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya niya binigay yung 10 Commandments, itong Councils on Health, yung Councils on Diet and Foods. Kasi yung reformation natin sa lifestyle natin, sa ating kalusugan, yun ang susi para ma-discern natin. And I would like to share with you from Councils on Diet and Foods. Ang sabi dito,
God wants men to cultivate force of character. Those who are merely time servers are not the ones who will receive a rich reward by and by. He wants those who labor in His cause to be men of keen feeling and quick perception. Ibig sabihin, yung pagiging observant natin, yung pagiging isang masunuri nating anak, kung tayo talaga ay susunod sa Panginoon, yung observance natin, yung pagiging magaling natin mag-observe, yung pakikiramdam natin, malalaman natin yun, madidiscern natin yun through the help of the Holy Spirit if we are following the 8 laws of health. Why? Amen. Kasi di ba, Dok, una sa lahat, kailangan nating alagaan ang ating mind because itong mind yung nagdedesisyon dapat kung ano yung ating kakainin. Dapat yung mind natin yung nagdedesisyon kung ano dapat yung tamang kainin sa hindi at kung ano yung makakabuti sa hindi. Now, I would like to share with you sa atin pong mga manonood ang nakalagay din po sa page 82 ng Counsels on Diet and Foods. Ang sabi dito, my dear friends, instead of taking a course to baffle disease, you are petting it and yielding to its power. You should avoid the use of drugs and carefully observe the laws of health. And if you regard your life, you should eat plain food, prepare it in the simplest manner, and take more physical exercise. And each member of the family needs the benefits of health reform. But drugging should be forever abandoned, for while it does not cure any malady, it enfeebles the system, making it more susceptible to disease. Ang ibig sabihin lamang po mga kaibigan, huwag tayong pasok ng kahit na anong gamot. Nasasabihin natin, masakit yung ulo ko, inom ako ng ganitong gamot. Masakit yung tiyan ko, ay inom ako ng ganitong gamot. Ay, masakit yung kasukasuan ko, ay inom ako ng ganitong gamot. My beloved brothers and sisters, mga minamahal po naming mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan, let us share this good news that we shouldn't be slaves of medicines or medications. Tayo dapat yung susunod sa 8 laws of health. Tayo dapat yung susunod na, ay iinom ako ng pure calamansi, ay iinom ako ng sabaw ng buko, ay iinom ako ng ganito, ng mas maraming tubig, ng soft water, kasi alam ko na yun yung maglilinis sa aking kidneys, sa aking gallbladder. Alam mo, Dok, ang daming tanong. Actually, kung titingnan natin tong pagsunod dito, hindi mo masusunod talaga ito sa sarili mo Kailangan mo na maintindihan mo muna na sobrang napakahalaga mo sa lumalang sa'yo. At maintindihan mo na yung katawan mo ay sobrang napakahalaga din dahil pinaghirapan niya ito. Hindi lang ka lang niya nilalang, kundi binayaran pa ang iyong utang. At kung maintindihan natin ito, magkakaroon tayo ng personal na relationship. Ang pinag-usapan dito, relationship sa ating Panginoon at relationship mo sa sarili mo. Kaya pag nakita mo na meron ka palang tinatawag na value at nalaman mo na hindi ka ordinaryong tao, kumbaga sa dugo, royal blood ka, alam mo, yung nagmimiari sa'yo. Isang bagay yan na magbibigay sa iyo ng tinatawag na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng ano pa mang bagay sa sanlibutan. Kaya ito yung bagay na ibig kong magbigay ng patotoo. Nung naintindihan ko, yung hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao kung anong klaseng pag-ibig yung ipinagkaloob ng Panginoon. Kahit nga si Satan, iniyakan pa ng Panginoong Jesucristo. Ginanong ka na nga niya napako ka na. Totoo. Masakit pa rin sa'yo na mamatay siya. Yes. Ayaw naman niya mamatay talaga yung tao Kaya alam, may choice ka Hindi na po pwedeng babaguhin niya dahil ang kautusan, pagmamahal yan. You cannot change love. You cannot change the love of God toward His people. Kaya nga, tayo na lang yung umaayaw sa pag-ibig na kanyang binigay. Dahil pag sumunod ka sa batas ng kalusugan, walang magdudusa at walang makakaranas ng anong kahirapan, kundi ang ating mararamdaman, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya ibinigay na niya lahat ang kailangan ng kanyang mga anak para makasiguro na may enjoy nila yung gininto ang buhay. Amen. Alam mo, Dok, ang sarap isipin na hindi lang po kami ni Doc ang talagang nagmo-motivate sa bawat isa po sa atin na mga health reformers. I would like to share with you a comment from Rose Rebuya. Sabi niya, Amen. Salamat sa magandang lecturing ng pangkalusugan. God bless. And also from Gemma Marasigan, sabi niya, watching from Jeddah, thank you po Doc Tam and Ma'am Gladens. Salamat po kasi after kong mapanood ang Kaalamang Pangkalusugan, kaagad kong binago ang aking lifestyle and thank God at ginamit kayo sa buhay ng maraming tao. Wala po akong, ay grabe Doc, naiyak ako mga kaibigan kasi
Ang sarap isipin na ang ating mga viewers, they are really seeking how to be healthy. They are seeking kung paano makapag-maintain ng magandang kalusugan, kung paano magkaroon at hindi ma-ospital. And Gemma Marasigan has this kind of experience. Sabi niya po dito, wala po akong sawa sa pag-share sa FB ko at sa Facebook friends ko. Sayang at last month ko lang nakita ito sa YouTube. Sana di na sayang ang 500,000 ko sa pagpapa-ospital at thankful pa rin ako dahil nakita ko ang kaalamang pangkalusugan. And may God bless us always. Miss Gemma Marasigan, maraming salamat because this is actually an inspiration not only for me and Doc Tam, but also for all of the viewers, all of the listeners of Kaalamang Pangkalusugan all around the globe. And we will pray for you kasi alam niyo po, ang pera, sabi nga ni Doc, na ano yan nakukuha natin, na pag-iipunan natin, pag ginastos natin, magkakaroon tayo ulit basta magsipag lang tayo at magtrabaho tayo. Pero ang health natin, hindi po yun hindi yun natatawaran, hindi siya nababayaran. And yung 500,000 na yon, nung napanood nyo ang Kaalamang Pangkalusugan, I know God will bless you more. God will bring back that 500,000 at alam namin na maitutulong yon sa ibang mga tao na nangangailangan through health reformation. Di ba, Doc? Amen. Kasi yun yung reason kung bakit hindi kayang bayaran o bilhin ng ano pa mga bagay. Yung kayamanan ng kalusugan, ito yung kung minsan ay ating nanineglect o napapabayaan. Kaya we're always reminding our beloved kababayan in the area of that, what you call it, prevention. And dito rin po sa libro ng Healthful Living, dadagdag ko lang, ang sabi nito sa page 25, Satan knows that he cannot overcome man unless he can control his will. He can do this by deceiving men so they will cooperate with him in transgressions the laws of nature, which is transgressions of the law of God. So, ang sabi dito, si Satan daw, ay hindi niya basta-basta tayo matatalo, malibang makontrol niya yung isip ng tao. At ang tanging paraan daw na madaya tayo, ay mailayo niya tayo dito sa ating pinag-uusapan na ito. Yes, totoo, Doc. Kaya nung malaman ko to, alam mo naman, kumbaga sa reversal, kung ano yung ayaw ni Satan na maintindihan ng tao, doon tayo. Yes. Doon tayo magpalakasan. At kung ano yung binigay ng Panginoon na makabubuti sa tao, doon ulit tayo. Amen. Kaya expose natin yung tinatawag na katiwalian na ibig ng kaaway ay malipat ang kaisipan ng mga kapatiran na ang 8 laws of health, lalo na yung pagbe-vegetarian, ay hindi mabigyan ng value dahil alam na may connection ito sa ating spiritual. Totoo, do. Di ba? Sa Counsels on Diet, page 43, Diet and Spirituality, the relations of diet into moral. Ang linaw ng paliwanag doon na may kinalaman ng pagkain sa ating moral at sa ating spiritual. Ngayon, kung hindi natin bibigyan ng daan, itong tinatawag na bahagi na pamamaraan ng kaaway para talunin tayo, dahil alam naman natin ang pandarayan ng kaaway, pagkasakitin ka. Totoo, Doc. Alam mo, Doc, habang sinasabi mo yan, naalala ko tuloy sa atin pong mga manonood, Testimonies for the Church shares kung ano yung pinagdaanan ni Daniel. At ang sabi po doon, Daniel's clearness of mind and firmness of purpose, his strength of intellect in acquiring knowledge were due in a great degree to the plainness of his diet in connection with his life of prayer. Ibig sabihin pala, Dok, tayo na mga tao, kung tayo ay kakain, kung paano natin tinitignan yung value ng pagkain natin, dapat ganun din pala natin vina-value yung prayer. So, ibig sabihin, pantay-pantay siya. Kung ano yung value ng prayer sa atin, ganun din dapat yung value ng pagkain sa atin. Now, how do we value ourselves? Kasi tayo, we are created in the image of God. Di ba, Doc? Yeah. And yung creation na to, yung image ng Panginoon na to, gusto niya na perpekto. I know that no one is perfect here in this world. But, just like Jesus Christ, na naging isang human being here on earth, nalagpasan niya. He surpassed all the trials with temptation, pero he was tempted
pero hindi siya nag-give in dun sa temptation. Laban lang tayo. To be Amen. honest, God is coming very soon anyway. We have no time to waste. And we really have to make it sure that every material time that we have here, while we are still here on earth, we must see to it that we will do the best we can to see to it that we will have some sort of part, especially for those people who are looking for these kinds of knowledge. Yes. Nakita ko na ang panahon nagtutumulin eh. Ang bilis eh. Alam ko naman na well-versed na siguro ang mga tao sa buong mundo na ibang-iba na ang mundo natin ngayon. At kung titingnan natin ang senaryo o sitwasyon ng kalamidad at intensidad ng krimen na nangyayari ngayon at pagbagsak ng moralidad at kung paano nadidevelop itong tinatawag na under the, what you call it, the climate change na ang isa sa ng pagkasunduan na itong tinatawag na pagkakaisa na binanggit dito sa G7 nito at sa napakarami pang mga impormasyon nating natututunan na magkakaroon ng pambuon sa libutan na tinatawag na relihiyon. Na ito'y may kinalaman sa Revelation 13. Na ito yung tinatawag na paalala na ang time ay talagang napakalapit na. At ang bayan ng Diyos pala, kung babasahin mo yung 1 SM 124, ang sabi doon, ayaw ng kaaway na magising ang ating miyembro ng iglesia. Totoo, Dok. Kailangan tulog lang daw tayo. E paano magigising kung sisigaw? Kung may sunog, ang sasabihin, sunog. Walang sasaklolo, Dok. Kailangan pag ganyan. sunog. Yes, kailangan sumigaw ka. Kailangan sabihin natin na nakakasakit ng mga tao. Yes. Mag-vegetarian ka, mag-eatlog sa pel ka. Dahil pila-pila sa ospital. Buti sana kung mura. Totoo. Pero kahit na mura, Dok, dapat wala pa din. Yun na nga. Diba? Pero ang good news ito, Ayan, gusto ko yan, Dok. bato-bato sa langit, ang mani huwag magagalit. Nabasa ko yung unang testimony, testimony to the church, 186. Binanggit dun yung ating church, God's people. Tayo daw yung matigas ang ulo, lahatin mo na. Pero alam mo ba, na dito pala mabubuo sa loob ng Seventh-day Adventist ang true revival and reformation. Amen. Na mag-e-end sa loud cry. Amen. Magandang basahin yan sa Testimony Volume 1, 186. Siguro, quotation. Pinaliwanag din yun yung tinatawag na itong Laodicea o itong Seventh-day Adventist, which is nagre-represent sa people of God. Bagaman may mga katigasan ng ulo, hard-headed, or mahirap ang, alam mo na, merong matalino na pero kulang. Ang kala, malinaw ang mata. Pero yes, yung tipong nakita mo na, pero yung pag-perceive, yung pag-intindi mo, ay hindi ganon. May wrong interpretation tayo. Pero dito pala mabubuo yung loud cry. Yung tatanggap ng huling ulan. Basahin ninyong Maranatha. Ayan, totoo, Page Dok. 50. Ayun. Kaya yung mga iba't ibang grupo dyan, na mayroong iba-ibang lugar na kinabibilangan, kung gusto nyo makasiguro, huwag naman nating hatulan. Normal talaga na makakita tayo ng katiwalian. Yes. Makakakita tayo ng Babylonian music dyan, makakita tayo ng Babylonian diet dyan, makakakita tayo dyan ng mga false teaching dyan, but we must stand for the truth. Amen. Kaya nga ang prayer ko lang nung napakinggan ko nga itong ceremony, marami. Sila Jeremiah Davis, Neil Needley, about music. At isa sa mga professor ng music dito sa NLAC, na meron tinatawag na pulse music, kung tawag ni Christian contemporary music. Dapat tayo mga Adventist ngayon, mag-reform din tayo sa music sa loob ng iglesia. Amen. Totoo, Dok. Kasi Huwag na tayong gumamit nitong modern. Oo. Alam naman natin na merong rhythm, may harmony, and melody. Yes. Kaya alam natin yung Pati yung beats natin. brain natin, rhythm, o yung tinatawag na brain wave, o yung tinatawag na timing, o beat, katulad ng heartbeat. Kaya pag ito'y naipaliwanag, ang gagaling magpaliwanag ngayon itong mga nakakaalam tungkol dito na merong halaman daw na nilagay itinabi doon sa music na mataas ang beat mabilis, namatay Grabe, Dok, no? At yung magandang beat na 4-beat o classical, lumusog yung halaman. Amen. May epekto pala sa brain yan. Grabe, Dok, Kasi no? walang barrier protection tayo sa brain. Anything na madinig mo, diretso yan. Sa lahat Kaya ng may mga creation ng churches pala Panginoon. tayo ngayon na ayaw na rin nila ng contemporary music. And we praise God for that. Dalangin na lang natin kasi hindi mo natin pwedeng hatulan, hindi naman nila alam. Yes. Di ba?
we must pray our beloved people that in this closing hour, ay maintindihan natin na isa ito sa pamamaraan na kung paano pumapasok yung tinatawag na maling pamamaraan ng kaaway. Amen. Totoo, Dok, no? Alam niyo po sa atin pong mga manonood. Di ba may Babylonian diet, may Babylonian music, may Babylonian dress. Eh, wag naman natin ipasok sa loob. Yes. Pero ang iglesia natin, hindi ito magiging Babylon. Dahil this church will go through. It looks to fall, but it will continue. The Lord will make it sure na mararating natin yung dulo. Amen. Totoo. Pero stick lang tayo. Yes, kailangan. Siguraduhin natin na wag naman tayong humatol. Kung may nakikita man tayo ng mga journey na iba't ibang, kahit leader pa ito, pero may journey rin yan. Magdalanginan tayo, magmahalan tayo. Dahil itong panahon natin ngayon, ang totoong mag-aabutan at magkakaunawaan sa mga huling araw, tayo ring mga magkakapatid sa iglesia natin kinabibilangan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa ating pong mga manonood, no, ang dami nating pinag-uusapan na connecta talagang, interrelated siya. Related siya sa music, related siya sa creation ng Panginoon, related siya sa ating human beings, at related siya sa pagkain. Now, alam mo, Doc, speaking of pagkain, kasi for sure, ang dami nating mga manonood ngayon na viewers na nag-aabang sa kanilang mga questions na sana ay masagot natin. So, bibigyan po natin yan ng panahon ngayon. Doc, may katanungan dito. Good afternoon, Doc. Ask ko po kung ano po ang bawal after mag-water therapy. So, thank you so much po sa inyo pong kasagutan. Pag umiinom ka ng tubig at 3 days ka na nag-water therapy, hindi ka pwedeng biglain mo yung tiyan mo nang kakain ka ng masyadong marami o solid. O kaya, yung More on blend, more on fruits. parang liquid na Para medyo simple hindi food. mabigla yung katawan. Okay. Tapos, Doc, may question din ako, no? Kasi follow-up question lang, Doc. Kasi regarding sa water therapy natin na iniinom natin, like example, pag nagfa-fasting tayo, di ba, more on yung iba, okay lang, katulad ako, pag nagfa-fasting ako, tubig lang talaga, Doc. Pero ang mali dyan, kung umiinom ka lang ng tinatawag na acidic water, na, for example, distilled, there's nothing wrong with that. Pero ang problema, para magkaroon ng plasmid or medium to go through the cellular level, kailangan lagyan mo ng konting Celtic salt or Himalayan salt. Ayun, okay. Kasi kailangan din naman yan para hindi ma-dehydrate, pumasok sa ating... sa mga nagpa-fasting. Okay, ayan. Pero Thank pa-check you so muna much. sila sa mga personal physician nila. Yes. Dahil baka hindi applicable para sa kanila, lalo na pag may diabetes ka. Totoo, pag may health O condition kaya na po naman kayo. meron kang tinatawag na ibang karamdaman. Kailangan alamin mo muna. Totoo, Doc. Hindi yung basta na lang na Nag-self-medicate ka. yung papasok ka. Yes, ayan. Another thing, Doc, water therapy sa ingestion, ngayon naman water therapy sa labas. Example, Doc, di ba? Nung mga last episodes po kasi namin, pinag-uusapan natin dito, Doc, di ba? Yung example, ibababad natin yung paa natin sa mainit, yung hindi naman kumukulong tubig, pero yung warm water natin na kaya natin, di ba? Actually, gamot yan sa migraine. Ayun. Okay, sa At may mga maganda rin tanong po lagyan ng regarding sa Celtic salt migraine. yan. At habang nandun ka, uminom ka ng ginger tea. Amen. Kung may migraine ka. Uy, totoo yan, Doc. Alam niyo po sa ating mga manonood, no, ang na-experience ko kasi, Doc, lalagyan mo talaga siya ng asin. Tapos, hindi lang yan, parang hitting 2 birds with 1 stone ako. Bakit? Yung binabanggit ni Doc na maganda dun sa paa natin yung asin, para at least yung, ang tawag dito, yung ating mga, yung maganda din sa migraine natin. Yeah. Alam mo, Doc, maganda din siya sa dead skin cells natin sa atin pong balat. Nako, sa ating pong mga manonood. Saka may healing ability kasi yung blood kasi, once na nilagyan mo ng asin, at mainit-init na tubig yan, parang pure water pump yan eh. Yung blood ipapump, mabilis, papasok sa iba't ibang lugar. Kasi nga, ang paa, nandyan lahat yung nerve, yung tinatawag na ini-stimulate, yung mga pressure point, papunta rin sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayun. Kaya actually, kahit naman walang sakit, pwede mong gawin yan eh. Ayun. Doc, ito na. Punta na tayo doon sa question ng atin pong kaibigan. Sabi ni Jam Claveria, ano po ang bawal pagkatapos mag-water therapy? Example doon, yung nagbabad tayo ng paa natin. Pwede bang uminom ng malamig na tubig? Ay, huwag naman malamig. Ayun. Kasi nire-recommend nga natin, bawal ang malamig. Hindi bawal dahil una, Hindi talaga painitin pa ng katawan mo yun, ikukos pa ng energy yan. Totoo. Kailangan room temperature. Makakasira yung digestive system mo. Ayun. Okay. So, hindi pala talaga Kaya pwede tayo mga malamig. Pilipino kasi nung araw, gaya-gaya, pag uminom at mainit ang araw, lalagyan pa ng yelo eh. Totoo, Doc. Lalo na mainit ang panahon, di ba? Pag ganyan. Okay. So, another thing, Doc.
yung sabi naman dito, sabi ni Virgie Santos, Doc, saan po nakakabili ng uva orsi? Ako na po ang sasagot, mga kaibigan. Meron po tayong nabibili sa online, pero you have to check if it's organic. Kailangan natural po yung uva orsi. Kasi pag minsan, Doc, may timpla na. Yung iba kailangan yung normal, yung natural or organic po yung mabibili natin sa ating yung pagkamataas masyado yung shops. creatinine mo, one of the best yung Urba. Ayun, para sa ating kidneys, para dun sa mga first time sa first time na nakapakinig. Pero hindi pwedeng gawing maintenance. Yes. Once na gumanda na, hinto mo na. Yes, ganon. So, Kasi ibig sabihin, under the, what you call it, medicinal property ang Urba orsi. hindi siya maintenance na forever natin siya iti-take kapag may nararamdaman lang po. And yung may mga stones, no, Doc, makakatulong siya para panlinis. And natural... Pero alam mo, isang napakaganda sa kidney Ayan, and Doc. everything, para luminaw yung ihi. Ano? Meron akong nirekomendahan ito eh. Pinag-fasting ko. And they call it banana therapy. Oy, ano ba yung Tapos, banana therapy na yan, Doc? 2 araw na siyang puro banana lang. Hinaluan lang niya ng, alam mo na, yung Celtic salt sa tubig. So, blended ito? Tapos dinagdag lang niya yung buko na sabaw, saka yung laman ng buko. Yun lang kinain niya for 2 days. Ngayon, pangatlong araw na. Unang-una, napakalinaw ng ihi niya. Gumanda yung pakiramdam niya. Amen. Nawala lahat na yung, sabi niya, gumanda yung pakiramdam ko, itsura ko. Eh sabi ko, ang tawag na sa'yo, banana boy. Amen. At kung babae ka naman, Banana banana girl. girl. And this is Okay. one of the best fasting. Bakit? Nandun yung minerals eh. Totoo. 32 minerals, may protein pa. Yes. Just Grabe. imagine that. Tapos kung Tapos may buko. yan, pag tinuno yan, pag dumumi ka, amoy saging yung dumi mo. Ayun. Alam mo, Doc, may nakalimutan ka, Doc. Yung ating essential minerals at essential oil from buko. You just imagine Diba? that. Grabe, no? Sapat na Eh, yun. sabi niya, Dok, hindi ko alam to. Katulad ng binabanggit mo, umiinom ako ng tubig, hindi ko man nilalagyan ng salt. Sabi ko, para sigurado hindi ka mamanas at hindi ma-bloated yung tiyan mo. Kaya maraming lumalak ng tiyan pag umiinom ng tubig kasi hindi nakapasok dun sa, kung tawagin ko, kinauukulan. Ayun. I'm talking about cellular level. Yes. Eh, Kailangan bakit natin malalim. binabanggit ito? Kailangan natin, kaya masasabi ko sa ating mga viewers, especially Seventh-day Adventists, bakit hindi tayo mag-banana therapy during Sabbath para hindi tayo naantok? Totoo, Doc. At wala nang magluluto pag Saturday. Yeah. Di ba, Doc? Easy. Totoo. At masaya lahat. Nako, mga kaibigan. Ay, Walang tinanong ko siya, discussions. ilan yung kinain niya? Sige, Nag-gym pa ito. Aba, ilan, Doc? Naka-21 daw siya. Sa isang araw? Hindi raw siya humina. Grabe, Doc. Bakit daw ang lakas pa rin niya? Sabi ko, pahina. Ang unggoy ba, mahina? Hindi, Doc. Umaakit ka sa tuktok ng Maliksi puno pa. yan. Yes, kaya pong bumalanse. Kaya Grabe, Doc. napaka-blessed tayo mga Pilipino. Alam mo kung bakit? Bakit, Doc? Isipin mo ang saging sa bansa natin, whole year round. Totoo, Doc. At ang daming varieties. Iba-iba. Napakarami tayong, masasabi ko ng bansa natin ay blessed. Amen. Alam mo, Doc, Davao pa lang. Nagulat ako, Kayo mga Doc. taga Davao, Uy, sa naku, totoo Doc. lang, nako. They are very blessed. Napaka pinagpala kayo. Yes, oo. Kaya huwag kayong ma-insecure. Pag nagkaroon ng kahirapan at kapusin sa pagkain ng buong sangkatauhan, ang saging bubuhayin kanyan, lalo pa pag hinaluan mo ng buko yan. Totoo, Doc. Wait lang, Doc, ha? Kaya sasabihin lang, mahirap pag-vegetarian. Oo. Hindi, Doc. Eh kung i-interviewin lang ako sa umaga, ilang saging nakakain ko? Ilan ba, Doc? Aba, mga 7. Grabe, Doc, no? 7. Wait lang. Kasi gusto ko Ay, din... meron pa akong laman ng buko, kakayo rin yan. Pero ayoko na magulang. Gusto ko yung medyo soft. Ayun. Yung soft, no, sa atin. Yeah. Yung tinatawag nila, ano nga tawag doon? Yung meron tayong malakanin, yun yung matamis ang sabaw. Yeah, yeah, Tapos meron tayong malauhog. Pero at yun gusto ko naman yung malambot. malakan. Ayoko naman yung malauhog. Gusto ko medyo May laman naman. challenge ng konti. Ayun, okay. Yung kakayod kang konti. Okay. Alam mo, Doc, gusto ko lang itong itanong no, personally kasi for sure yung ating mga manonood, gusto nilang malaman kung pinaghalo mo ba, Doc, or kinain mong separately ang saging at ang buko or binlend mo ito together? Hindi, kanya-kanya na sila. Ayun. So, Para walang medyo blending. meron naman excitement. Ayan, parang ngunguya tayo. Parang May napakatamad mo na lang exercise. Lahat na lang, ibe-blend mo. O Ayan. nguyain mo naman ng konti. Medyo Ayun. naman may challenge ka ng Okay. Kakayod tayo mga kaibigan. Kakainin natin separately ang saging at ang buko para sa isang araw kung tayo po ay gusto natin magkaroon ng cleansing. Kaya sasabihin nila, mahirap daw mag-vegetarian. Paano raw mag-aral ng art of cooking? Mahirap ba magkayod ng buko? Hindi, Dok. Mahirap bang kumain ng balatan ng saging? Hindi, Dok. Oh. Kahit isang bata, kaya niyang gawin yon. Eh, for example, nung umaga, sariwang saging ang kinain mo. Ito sa tanghalian, ilaga mo yung saba. Totoo, Dok. Di ba? Oh. May pagkain ka uli. Oh, anong problema ron? Wala, Huwag Dok. mo lang gawing banana cue. Ay, totoo, Dok. Kasi tinuhog mo na. Hindi, ang problema pinirito ng mo banana pa. cue kasi, pag pinirito mo yan, Oh. hindi ka ba naawa?
Awang-awa ako, Dok. Pipirituhin mo yung saging na walang kasalanan. Oh. Tapos hindi ka pa nasiyahan, tutuhugin mo pa. Oo nga, Dok. Anong tawag dyan? Eh, di banana Yun cue? na. Grabe, Dok. Dok, may nakalimutan ka. Oh. Yung iba nilalagyan pa ng asukal. Naku po, acid yan. Kaya nga, Dok. So, goodbye banana cue sa atin pong mga manonood. Alam mo, Dok, so much for the water therapy. Kung akong itong tatanungin mo saging sa at panahon ng buko. kahirapan at kabagabagan, Ano, Dok? Davao ang the best place. Tayong mga Pilipino, takot magutom sa Mahirap atin pong. yan. Totoo, Dok, di Kahit ba? mawalan ka ng pera, basta may kakainin ka. Yes, buhay ka. Buhay ka. Yun, okay. Ito na, sa atin pong mga manonood, sabi ni Ryan. Pero ano ba yung saging bago tayo matapos? Ano, Dok? Napakaganda palang pampabait ito. Ay, totoo yan, Dok. Meron pala isang brain tonic, happy hormone. Alam mo, Dok, now I know bakit mahilig ako sa saging. Kaya pala ako mabait. Kaya ang mga kababaihan, lalo na yung mga misis na masusungit, ang mga mister nila, dapat everyday, minimum na 7 saging yan. 7 talaga? Grabe. Nako, sa atin pong mga misis na nakikinig at sa mga asawang lalaki, bilan nyo na po ng 7 saging everyday. Or siguro isang piling na ito, Dok, no? Isang Para piling. sa ating Kaso mga ang mabigat nito. Oo nga, Dok. Dito ngayon, magkano na per kilo? Uy, Dok, medyo Paano kung wala kang tanim? Kaya nga, totoo, Dok. Kawawa ka rin. Ano, nagre-range siya 50 to 60, pag minsan 60 to 70 Minsan pa. 80 na nga eh, Oo. 100 pa nga iba eh. Totoo yan, Dok. Depende pa sa saging. Nako, yung lakatan natin, 100 Kaya tayo pesos mga na, Adventist, 120. magtanim na siguro tayo ng saging sa likod bahay. Totoo yan, Dok. Para kung sakali mang magkaroon ng kahirapan, hindi naman yung nakatangod tayo. Oo. Kaya kung nakatira ka sa siyudad, kawawa ka. Totoo yan, Wala Dok. naman po yung taniman ng saging sa Maynilaan eh. Yes. Lalo na kung nag-apartment ka. Totoo yan, Dok. Kaya habang may mga lugar pa na mga available, magtanim na para kung dumating itong global crisis. Alam bang naniniwala ko, 2025, magkakaroon ng tinatawag na global crisis. Nako, Dok, next year na yun. Next year na. Ayan, nako. Sa atin pong mga manonood, tayo At kung po ay mangyari, maganda. at least maalala nila tayo. Yes. Alalahanin po natin ang saging at buko, mga kaibigan, para hindi tayo magutom. Ito na, Dok. Another question sa atin pong mga manonood. Sabi ni Ryan Binas, Dok, ano po ba ang benepisyo ng Blue Turna Tea? Ito po ay actually, Dok, sa atin pong mga manonood, ang Blue Turna Tea ay galing po siya sa Indonesia. At ito po ay isang medicinal plant. At let's say flower. Ayan, medicinal flower siya. And Dok, ano yung mga benefits na makukuha natin dito? Kasi ito yung Actually, question na marami dito. naman. Sabi nga nila, nakaka-boost daw ng brain. So, yung Kalusugan. memory loss At natin. meron ding material na anti-cancer properties. At the same time, anti-inflammatory. And cause din ng nakakatulong sa migraine and so on. At nakatulong din sa pagpababa ng blood pressure. Pero may mga certain case study na for example, uminom ka nito, hindi tumataas ang blood pressure mo. Dati namang main maintenance ka at nag-improve yung tinatawag na digestive system mo. Eh, i-take mo lang. Yes. Kaya lang, alam mo lang ding hindi Hanggang naman gawing kailan? maintenance. Yes, oo. Kaya yung tanong po dito Kasi ni may Brother mga certain Ryan. things na ang Panginoon nagbigay talaga siya ng katulad ng tanglad natin. Yes. Ang tanglad natin maganda rin yan sa sirkulasyon ng dugo at nakapaglilinis ng dugo. Yun ang tanong. Natural ito. Totoo, Dok. Walang side effect. Yes. Kaya ang tawagin tanglad. Ayun, lemongrass. Ayan, sa atin pong mga manonood. Dok, ito pa yung isang question ni Ryan. Sabi niya, pwede po ba itong araw-arawin? Eh, ang masasabi ko, huwag namang araw-araw. Yes, kasi medicinal plant po ito, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung ano lang, example, yung binanggit kanina namin ni Doc, yung sa benefits po nitong Blue Turna Tea, ang nangyayari dyan ay kung ano lang yung pangangailangan natin dun sa tsaa na yun or dito sa herbal tea na ito, yun lang yung paggagamitan natin. Itong Hindi siya isang tip na maintenance. gusto kong bibigay. Ayan, sige Doc. Pag uminom ka ng tea at medyo matindi ang lasa, mapait-pait, matapang-tapang, hindi pwedeng madalas. Pero pag ininom mo yung tanglad na walang pait at normal, ibig sabihin yan, walang side effect. Amen. Amen. Uy, grabe Doc. Ang gandang tip nun, di ba? Pero yung bayabas, wala namang masamang-masama. Pero mapait din yan. Totoo, Pag Doc. matapang. Medicinal yan, hindi pwedeng araw-araw Eh, yan. yung ampalaya, Doc. Hindi, ang pampalaya kasi ano yan eh, wala namang... Talagang mapait talaga siya. Talagang mapait talaga. Ang Yes, tawag ayan. nga dyan, ano sa English yan tawag? Bitter melon. Bitter melon. Talagang mapait siya, kumbaga sa relasyon. Pero alam mo, pag ang misis ay kumakain ng ampalaya, Ano, Doc? tumataas ang stamina nila. Aba, Ibig sabihin, nagiging patient sila. Matibay ang kanilang stamina. ayun. Kaya ang kailangan ng mga misis, pakainin ng mapait na ampalaya. Doc, baka naman magalit na yung mga misis kapag Hindi naman, gano'n ang kasi pag dami nasanay na. sila, masarap ang mapait na ampalaya. Ako nga, ayoko nung hindi mapait eh. Oh. Iba lasa nun.
diningding. O yung tinatawag na pinakbet na mapait yung ampalaya, yung Totoo, maliliit Dok. lang. Yes, Dok. Naku, ang sarap nun, Dok. Naku, nagugutom na ako tapos may himbabao. Naku, ang sarap, Dok, Ang sarap nun. kumain. Kaya nga sasabihin lang, mahirap mag-vegetarian. Hindi, Dok. Madali lang. Lalo Madali na lang. kapag gutom ka, Huwag mga kayong kaibigan. manghina, huwag kayong matakot. Subukan pa mo, sabi nga ng mga Kapampangan, para mabalo. Alam mo ba na napakatakong kumain ng karne? At kami mga Bulakenyo, mahilig kami sa dilis, sa tilapia, sa bangos, mga palipadhangin. Naku, ang Lahat ng yan, paborito namin yan. Pero, nung malaman ko, na yung palang mga Ganyang klase ng pagkain pagkain. hindi maganda sa katawan ng tao, lalo na yung tuyo. Nababago pala yung ating taste Buds. chemistry Oo. in 10 days. Oy, grabe. 10 Pag araw 10 lang. days kang hindi kumain ng mga patay na hayop, for example, nakakita ka ng patay na pusa o manok sa daan, huwag mong galawin. Bumilang ka ng 2 weeks, mauubos, Totoo, Dok. magiging lupa. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Kinakain ng uod. Totoo yan, Dok. Para May uod luminis. na. Yes. Ngayon ang tanong, lahat ng patay na hayop, kailangang kainin yan. Ang tanong, uod ka ba? Uy, hindi, Dok, ah. Tao ako. O ebit mo kakainin yung mga dead matters. Mga kaibigan, ang tanong. Pasensya na ha. Ito pinag-uusapan natin dito. Lahat ng dead o patay, ang tawag niyan bangkay. Totoo. Saan dinadala ang bangkay? Sa, nakalimutan ko yung tawag. Ano yun, Dok? Libingan. Yun, sa libingan. Ang tanong, abit ko ililibing sa tiyan ko yan. Oo nga, hindi naman sementeryo yun siya natin. Yeah. So kaya pinopromote ko na itong talagang magsilayo na tayo dyan. Bakit? Para sa akin kasi, kaya ganito ako katapang magsalita. Sa edad ko nito, kung hindi maganda ang walang animal protein, dapat may maintenance na rin ako, may sakit na rin ako, hindi ako nakakatakbo, hindi ako nakakabasketball. Kamukha ko rin yung mga kaedad ko. Alam mo ba karamihan ng mga kaedad ko, hindi na makatakbo. Ang daming nararamdaman sa katawan. Malayong malayo. Kaya sabi ko sarili ko, naramdaman ko sarili ko, na kaya kong ipagtanggol at paglaban ito dahil pag ang tayo kumain ng natural, hindi dadapuan ng karamdaman. Amen. Totoo. Iyan ang gawain natin. Yes. Na ipakita natin sa buong sanlibutan ng Seventh-day Adventist ay meron tayong tinatawag na alas na huwag nating basta na lamang na papabayaan, ibigay natin yung tinatawag na liwanag ng pangkalusugan. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, sa totoo lang sa atin pong mga manonood, no, diretso po kami magsalita dito sa Kaalamang Pangkalusugan. Si Schwarzenegger nga, nag-vegetarian eh. Yes. Kita mo naman, 76, 77 years old. Ginagawit din yung exercise. O, itinan mo katawan niya. Full of muscle. Totoo, Dok. Alam mo, no, thank you so much, Dok. Sa atin pong mga manonood, diretso po kami dito magsalita sa Kaalamang Pangkalusugan dahil nabasa po namin at naranasan po namin, especially si Doc, na yung kalusugan po natin, ito ang isang bagay na regalo sa atin ng Panginoon. Itong kalusugan natin ang isang bagay na panghahawakan natin sa huling panahon at para maintindihan, ma-memorize natin, maalala natin ang lahat ng mga palatuntunan or palatuntunin ng ating pong Panginoon. At yun po ay ang sumunod sa Kanya. Saka alam mo, yung may mga nagtatanong sa akin, paano ko raw ba malalaman ng isang taong mayaman? Sabi ko, nalalaman ko. Paano, Dok? Nakikita ko sa tayo niya, sa kilos niya, sa balat niya. O nakita ko na okay yung balat niya, ayos yung tindig niya, makisig yung katawan niya, walang tiyan, mayaman. Dahil ang kayamanan na totoo, hindi pera, kalusugan. Amen. Kaya bilib ako doon sa mga tao na kahit may edad na, ay may dating pa. Mayayaman yan. Bakit? Alam nila yung value ng katawan nila. Amen. Pag ang katawan mo ay hindi mo kayang alagaan, ikaw na yung pinakakawawang tao sa balat ng sanlibutan. Ibinigay sa'yo yan dahil ikaw ang may kapamahalaan. Niregaluhan ka para yung bantayan. Pero nung ginawa mo, hindi mo binalyo, pinagpalit mo sa material. Most people are using their health to find wealth. And at the end ng buhay, hindi nila napakinabangan. Yung kanilang pinag-ipunan, hindi nila napakinabangan, iba ang nakinabang. Totoo, Dok. Thank you so much, Doc, sa lahat ng reminders and tips natin sa araw pong ito. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ang sarap pong isipin na ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. At ang sarap isipin na nasa atin ang susi ng kalusugan, and that is the 8 laws of health.
Kaya sa ating pong pagtatapos, nais po namin kayong bigyan ng isang mensahe mula po sa Councils on Diet and Foods. You need to carry out the health reform in your life, to deny yourself and eat and drink to the glory of God. Abstain from fleshly lusts which war against the soul. You need to practice temperance in all things. To confine yourself to a simple diet which will preserve you in the best of condition of health is a task to you. Your own course of action has brought the sure result. And while you continue in this course, God will not come into your family and especially bless you and work a miracle to save your family from suffering. A plain diet, free from spices and flesh meats, and grease of all kinds would prove a blessing to you and would save your wife a great amount of suffering, grief, and despondence. Amen. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kalaki po ang aming pagkilala at pagtanaw ng utang na loob sa gininto ang regalo ng buhay na lahat kami ay inyong pinagkalooban na ang Panginoon ang nagbigay. Aming nilalapit sa inyo na habang kami ay nalalapit na sa katuparan ng mga hula na ang Panginoon ay parating na sa sanlibutan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kaisipan na mabalyo namin hindi lang ang aming sariling kalusugan, kundi ang kalusugan ng aming mga kababayan. Na huwag naming i-confine o maging makasarili sa mga katotohanan na napakaraming mga tao ang walang kaalam-alam sa simpleng kapamaraanan na ang kasagutan ay ang pagsunod sa pamantayan ng pangkalusugan. Na napakabuti ninyo sa amin, Panginoon, na sa dinami-dami ng mga tao sa buong sanlibutan, kami ay mayroong ganitong uri ng katotohanan na kami ay walang halos paglagyan ng katuwaan dahil sa aming kalagayan at aming katayuan ay aming nararanasan na bunga ng inyong pag-ibig. Kami, Panginoon, na may kasiguruhan na ang karamdaman ay hindi magiging bahagi ng aming buhay dahil meron kaming tinatawag na sikreto na ito yung pagsunod sa inyong dakilang kalooban. Na binanggit niyo pa po, Panginoon, doon sa tinatawag na bahagi na kung susunod kami sa batas ng pangkalusugan at sa batas ng moral, ang larawan ng Panginoon ay maaaring makita na sa aming mga buhay. At ang pagkain na binanggit sa Testimony Volume 7, 135, the food that God gave to Adam and Eve is the best food to reach sinless state. Na kami, Panginoon, ay kailangan naming maisagawa sa pagitan ng biyaya ng Panginoon na ang larawan ng Panginoon ay madali nang makita sa buhay ng mananampalataya at kami makauwi na sa lugar na inihahanda po ninyo na doon ay wala ng pagluha, walang karamdaman at wala ng sakit na aming mararanasan kundi kami ay magiging kabahagi ng manlalalang ng aming mga buhay na kayo ang nagbigay. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagpalain ng crew ng Hope Channel at lahat ng leaders namin all over the world at lahat ng mga nasisipagpakinig, Panginoon. Buhayin niyo kami sa pamagitan na aming kilalanin na kami ay pag-aari ng aming Panginoon, na kami ay dapat kumilala dahil sobrang ninyo kaming minahal at kami ay inyong binabantayan at iniingatan sa kapamaraanan na pagkalooban kami ng ganitong uri ng katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, subaybayan niyo po kami 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe po kayo sa ating pong YouTube channel at gayon din po sumabaybay po kayo sa ating pong Facebook page. At gayon din po sa ating pong mga tagapakinig sa 89.1 at gayon din po sa Adventist World Radio 360. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong lahat sa next Saturday. Maraming salamat po. Ito po si Gladys Panuelos. Kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.